Bago ko nga pala sabihin yung mga dahilan, ito ay base lamang sa karanasan ko o yung mga na-experience ko mga dads na pagyayelo ng isang aircon. Una, madumi. Pag madumi kasi yung aircon natin mga dads, lalo na sa evaporator, yung lamig kasi hindi niya na ilalabas ng buo papunta sa atin o sa room natin. Kaya yun, naiipon yung lamig hanggang sa magyelo. Pangalawa, mahina yung fan motor, yung ikot niya mga dads. Ayan, saka pag marumi na yung fan blade niya mga dads, nahihirapan siyang humigop ng hangin, same ng cause na nagyayelo siya katulad doon sa evaporator. Mahinang bumugaho, hindi na mahigop yung mga lamig na nasa evaporator natin. Pangatlo, weak capacitor. Weak capacitor sa fan motor natin. Ayun, yun na nagiging dahilan kaya nga bumabagal yung ikot ng fan motor natin. Pang-apat mga kadads, may nayupi na tubo sa mga copper tube natin. Nagkakaroon siya ng declag nun or nagiging mabagal yung flow ng freon natin dahilan para magyelo yung aircon natin. At ang pinakauli sa lahat, panglima, ang paborito natin sa lahat, leak mga dads. Merong butas yung tubo natin. Or mas kilala natin sa tawag na nagpapa-preon na yung aircon, nagpapa-reprocess. So, kailangan ng kargaan ng preon. Ayan po. Pag ang isang aircon, mga dads, additional lang sa mga nagtatanong sa akin. Kadalasan kasi may nagpapalinis sa akin. Pakicheck na yung preon, baka kulang na kasi matagal na nung huli ako nagpa-charge. So, yung preon po, lifetime po siya. Hanggat hindi nabubutas yung mga tubo, copper tube sa compressor po natin, wala sumisingaw na preon, hindi po kailangan palitan yung preon. Hindi kailangan dagdagan. Lalo na kapag window type, nakasakto na po yung preon niyan. At finally, ito mga dads, konti na lang siya. Yung sumilong tayo ng konti kasi sobrang init talaga. Sa mga kapwa natin ka-technician dyan, sa mga master natin dyan, ingat po kayo, magdala po kayo lagi ng tubig, nakaka-dehydrate talaga ang init ngayon. And so, sa mga nagtatanong pala, pwede bang basahin yung compressor? Opo, pwede po yan. Yung fan motor po, pwede rin, pero mayroong mga butas po kasi yan na dapat ingatan. Ito, meron pa pala dito na yellow dito sa likod niya mga dads. So, kaya hindi namin mahila yung evaporator mga dads. At ito na nga mga dads at nakalasta namin siya. Sa totoo lang mga dads, ito una na binubunot yung system niya. Kaso itong isang tornilyo, ang hirap tanggalin. Ayan, so napag-decide ko na tanggalin na lang namin yung mga parts to parts yan, katulad ng mga yan. Iwan na lang namin yung system dito sa base niya. Ito po yung yellow mga dads, ang lamig, solid. At syempre mga dads, bago natin siya lagyan ng pinagbabawal ng gamot, papakita ko muna yung difference niya. Ayan mga dads, so tingnan nyo na halos konti lang yung lumalabas na dumi talaga. Ayan. Saka kung titingnan nyo mga dads, yung pinaka evaporator natin, hindi siya ganun kaputi. Medyo may itim-itim na siyang konti. Hindi ganyan po yung normal na ano. Dapat parang silver pa siya yung kulay niya. Dito naman susubukan natin sa